Higit 10 taon nang kinukupkop ang Wawa Elementary School ng Wawa National High School sa bayan ng Rodriguez sa Rizal. Ibig sabihin, nakikihati ang elementary school sa gusali ng high school. Yung area po namin doon ay nabagsakan po siya ng malaking bato. And then, nung inassess po ng aming engineering, dineklara po nilang yun ay hindi na po pwede o hindi na safe sa mga bata. Dahil mistulang border lamang, kanya-kanyang diskarte para mapagkasya ang mga silid-aralan na ipinahiram sa kanila. 4 rooms lang po ang original. 7 rooms. 4 dito sa baba, 3 sa taas. 7 rooms ang pinahiram po ng high school. Yun po ang pinagkakasya namin. Van Silid-Aralan kung tawagin ng Wawa Elementary School itong kanilang classroom na kinonvert mula sa isang container van. Ayon sa mga guro na nakausap natin, ang pinakamalaking hamon na kanilang nararanasan ay tuwing tanghali o hapon ay talagang sobrang init. Kaya kahit may aircon, nagdagdag pa sila ng mga exhaust fans at mga karagdagang electric fan para matiyak na komportable pa rin yung mga estudyante. At any given day, may mga nasa 30 to 32 students ang nag-aaral dito sa kanilang Van Silid-Aralan. Ayon sa principal ng paaralan, nag-donate ang local government unit ng lupa na pagtatayuan ng kanilang bagong gusali. So, ngayon po ay nag-iintay po kami ng building na itatayo para makalipat po din mga bata. And then last November, nagpunta po dito yung taga-central para po inspectionin na yung area, yung land area. At kami po ay grantee ng isang 2-story building with 16 classroom na PPP building. And hopefully po ngayong taon nito ay maitayo na siya, maumpisa na po yung construction. Nasa 65 billion pesos ang inilaang pondo ng gobyerno para makapagpatayo ng libu-libong silid-aralan sa iba't ibang panig ng bansa. Pero kung noon ay nasa DPWH ang pondo ng construction work, ngayon papayagan ng pondohan ang mga local government unit pati na non-government organizations para makapagpatayo ng mga classroom. Pero paglilinaw ng DepEd, ang 24,000 classroom na itatayo hindi maaaring daanin sa paspasan. Ipinagmamalaki ng Education Department ang makasaysayang pondong inlaan ng gobyerno ngayong 2026. Sa pamamagitan nito, umaasa ang DepEd na matutugunan ang backlog sa mga silid-aralan. Target ng ahensya na makapagpatayo ng nasa 24,000 classrooms. Well, just to clarify, we don't expect all of those 24,000 to be constructed in 365 days. Kasi historically, hindi talaga nangyayari yon. But at the very least, maumpisahan yan. Kasi nakikita natin it takes sometimes even 2 to 3 years to finish these classrooms. Ang classroom construction, hindi na lang din iaasa sa Public Works Department. But definitely, ang plano dito is about at the most 25% will be DPWH based. So you're talking about maybe 6,000. Although sinabi ni Sec Vin sa amin na they want to be conservative and they're looking at 2,000 classrooms. And then dun sa LGUs, yun naman ang opposite. Sila gustong-gusto nila na i-take on. They want as much of the construction to be downloaded to them. Sa report ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM, nasa 165,000 ang classroom backlog sa Pilipinas. Naitala rin ang mataas na elementary school congestion sa National Capital Region, Calabarzon, Soc-Sargen at BARM. So we're talking about the possibility of 80 provinces, 160 cities, hopefully several of the 1,600 municipalities. Hindi na barangay pero hanggang municipality na lang yung pwedeng mag-construct. Isa ang Wawa Elementary School sa mga umaasa na makikinabang din ang kanilang mga mag-aaral sa mas malaking pondong inilaan sa sektor ng edukasyon. Sana po madagdagan po yung building namin doon. Kasi yung 2-story, 16 classroom, kailangan po namin ng almost 36 classroom pa. So, yung 16 classroom na yun ay malaking blessing po sa amin yun. Kung madadagdagan, mas lalong maganda po yun. Dahil ang bawat silid-aralan na ipinapatayo, katumbas ay mga munting pangarap na mabubuo. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Udalo, Newswatch Plus.